Ang masaklap kung pati asawa mo ang turing sa iyo ay katulong. Hello! Welcome back to my channel. And for today's video, ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tanong na, ginagawa nga bang katulong ang mga daughter-in-law dito sa Pakistan? Okay? So, ang sagot ko dito ay ayon lamang sa aking nalalaman at sa aking naoobserbahan at sa akin mismong expert. Ito na, direct tayo doon sa tanong na kung ginagawa nga ba ang katulong ang mga daughter-in-law dito sa Pakistan. Ang sagot ko po ay hindi naman. Aring may iba na ang turing sa kanila ay parang katulong. Parang katulong pero hindi katulong. At mayroon namang hindi, syempre. Depende kasi yan sa kung saang pamilya ka napapunta. Sa totoo lamang, sa pangkalahatang katotohanan, hindi lamang po yan dito sa Pakistan nangyayari. Kahit naman po sa atin o sa ating mga kalahi, mayroon talagang monsters-in-law. Yung mga in-laws na talaga namang walang kasing hayop sa ugali at pagtrato sa kanilang mga daughter-in-law. So, focus muna tayo dito sa ugaling Pakistani o kung paano nga ba itrato ng mga in-laws, lalo na ng mother-in-law, in-laws natin, lalo na yung mga babae. Dito, sabi mga babae, kasi nga, ang mga lalaki dito, bibihira yung nakikialam sa mga problema ng mga babae. Kadalasan, ang problema ng mga babae ay gawa na rin ng mga kapwa nila babae. Pero mayroon din pong mga nakikialam. Pero bibihira po yun tulad ng. Kaya ipopokus natin ang problema sa ating mga mother-in-law and sister-in-laws. Yan, ang mga in-law. Masaklap ay kapag nakialam din pati na ang ating mga father-in-law and brother-in-law. Tinagawa nga ba tayong katulong? Ganito po kasi yun. Hindi po talaga natin may iwasan na maramdaman ang ganyang pakiramdam kapag naging daughter-in-law ka ng isang Pakistani family. Pinag-aralan mo or may alam ka sa kultura ng Pakistan, normal na lamang po yan sa kanila. O ay isang napaka-normal na settings sa family system nila. Na ang mga daughter-in-law ay parang ginagawang katulong. Lalo na po yung mga traditional, ang way of life. Talaga, kapag nag-asawang anak nilang lalaki, ang asawang babae, ang gumagawa halos ng lahat ng ginagawa sa bahay. Ang mga babae sa kanila ay pangbahay lang talaga. Kaya lahat ng trabahong pangbahay ay kanila lamang. Sila ang gumagawa at ang mga lalaki ay talagang kanilang pinagsisilbihan. Yung paniniwala nila na as Muslim, you have to compromise yourself sa iyong asawa. Kailangang sumunod ka sa asawa mo at alagaan mo ito. Yun yung mga paniniwalang talaga namang marami pang gumagawa o naniniwala sa ganyang klase ng tradition at kultura ng kanilang bansa na apektado ulit ng kanilang relihiyon. Po, lahat ng kultura dito ay ayon sa kanilang relihiyon o ayon sa paniniwala nila bilang isang Muslim. Ayan nga, halos nagiging katulong yung turing nila sa kanilang mga daughter-in-law kasi nga sila halos ang gumagawa ng mga gawaing bahay at sa kanila talaga ito iniaasa or expected na yan sa kanila. Kaya nga, yung mga commoners na family, karamihan sa kanila ay hindi pinag-aaral yung mga anak nilang babae, kundi tinuturuan o ini-educate nila ito sa mga gawaing bahay. At ito ang 4 na bagay na kailangan nilang matutunan habang sila ay lumalaki. Ito ay ang pagluluto, paglilinis, pananamit, at pag-aalaga ng mga bata. Kaya nga sila tinuturuan ng ganyan ay para nga kapag nag-asawa na sila at tumira na sila kasama ng kanilang mga in-laws o ng kanilang asawa, alam na nila kung ano ang mga dapat nilang gawin. Isipin talaga natin ay parang itinitrain na sila para maging isang katulong. Hindi naman ibig sabihin ay katulong. Kasi nga, yun yung tradition nila at yun ang paniniwala nila. Sa Islam, hindi naman kailangang mag-work ang babae para kumita. Pero syempre, mag-work siya para sa pamilya niya, para alagaan ang kanyang pamilya. At mayroon namang hindi, syempre. Depende kasi yan sa kung saang pamilya ka napapunta. Dahil nga dito ay karaniwan na sa family setup nila ay joint family system. Kaya naman, ang nangyayari ay hindi lamang ang asawa niya ang kanyang aalagaan at hindi lamang sa asawa niya gagawin yung natutunan niya sa kanyang tahanan. Yan po yung karaniwan o basic na kulturang dapat na gagawin ng isang daughter-in-law.
Kaya expected na rin sa kanila yan ng kanilang mga in-laws na dapat nilang gawin. Which is nakakalungkot, di ba? Kasi nga, parang inasawa ka lang o naging asawa ka lang para maging isang katulong at para may gumawa ng mga ganung bagay para sa kanila. Pero dahil kinakihan nila ang ganung kaugalian at kinalakihan na nila ang ganung setup, parang baliwala na sa kanila yon. Expected na rin nila yon kapag nag-asawa sila. Yun ay yun doon sa mga commoners only o doon sa mga middle class or yung talagang lower class ng family dito sa Pakistan. Ayan po ang katotohanan. Yan po yung unang reason kung bakit parang katulong ang tuwing ng mga Pakistani in-law sa kanilang daughter-in-law. Usapan natin yung ayon sa ating mga foreigner naman, katulad sa ating mga Pilipino. Marami kasi ako nag-comment kasi sa akin na ginagawa nga daw katulong ang mga daughter-in-law. Lungkot, diba? So my experience, nung unang dating ko dito, na-shock din ako sa setup na yan. Kasi nga, hindi ko alam na ganun pala yung dapat gawin ng isang daughter-in-law. At hindi rin ako sinabihan ng asawa ko, hindi niya rin ako tinrain. At hindi rin nila sinabi sa akin kung ganun pala dapat ang gagawin ng isang daughter-in-law. Kaya naging malaking problema yun sa akin kasi feeling ko, what? Siyempre feeling mo, wow. Kasi hindi nila sinasabi in direct sa'yo. Parang pinag-uusapan kanila, pinag-chichismisan kanila na ganyan-ganyan ka, hindi ka man lang gumagawa, wala kang ginagawa, wala kang manners kasi nga hindi mo ginagawa yung mga bagay na yun. Time, syempre, ang lola nyo ay na-shock at hindi makapaniwala. Napakalaking shocking experience yun para sa akin. Na syempre hindi nila yan sasabihin sa'yo. Syempre hindi ka nila tuturuan din. At hindi ka nila pipilitin. Ituturing ka nila talagang bisita as in a princess or a queen. Syempre sa una, mag-i-enjoy ka. Parang wow, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Dahil wow, at ganito talaga yung turing sa'yo. Kasi ugali na nila yan. Na ang bisita ay talagang kanilang inaalagaan at talagang binibigay nila yung the best na pwede nilang ibigay sa'yo. To show na ikaw talaga ay special na bisita. Kaya naman, kapag nag-decide ka na tumira dito, lalo na kapag ikaw ay with in-laws, which is napakalaking posibilidad. Kasi nga talagang yan ay practice na nila dito. Mayaman man o mahirap, yan ang lagi ko sinasabi, mayaman ka man o mahirap, ay talagang living with in-laws ang karamihan sa kanila. So ito na, dito nalalabas yung mapifeel mo talaga na parang maid ka kapag living with in-laws. At ito yung mga expected nila na gagawin mo. Una, dapat matuto kang magluto. Yung pagluluto, minsan kasi, lalo na yung mga nasa middle class family, kahit may maid yung mga yan, o yung masi na tinatawag nila, pagdating sa pagkain, mas prepared pa rin nila yung luto talaga nila o yung niluto mo. At mayroon din namang hindi. Dahil ako hindi nila gusto yung pagkain mo, syempre, hindi nila yun i-expect na ikaw ang mag-isa sa asawa mo. Nako, yan, kailangan ikaw talaga ang gumawa nito. Dahil expected yan na kapag asawa ka, dapat ikaw ang magluluto. Pero syempre, kung doon sa mayayaman talaga, as in mayaman, na mayroon silang 24 hours katulong, cook at tagalinis, driver, ganyan. Yun ay wala ka na, hindi ka na aasahang magluto. Number 2 na dapat mong tandaan, okay? Kapag may bisita. Kapag may bisita as daughter-in-law, kahit pa anong ginagawa mo sa kwarto mo, kahit anong busy mo, kahit na medyo masama ang pakiramdam mo, kapag may bisita, you need to come out and greet the visitor. I-expect nila na ikaw mismo ang mag-aalok ng tubig at gagawa ng tea para sa mga bisita. Okay? Yun talaga yung expectation ng in-laws mo para sa'yo. Pero, dahil nga iba't iba ang pamilya, ang klase ng pamilya, may iba't iba din yung kultura, may iba't iba din yung paniniwala at yung trato sa kanilang mga daughters-in-law. Mayroon naman na hindi nila iniaasa sa kanilang daughter-in-law. Pero, yan po talaga yung common traditions and culture ng mga Pakistani sa kanilang daughters-in-law o ng mga daughters-in-law na sila yung magsiserve ng tea or coffee or whatever na pwedeng kainin ng mga bisita. Yan po ay expected. 3 ay yung hindi ka lang basta mag-o-offer ng food. Kailangan umupo ka sa harapan nila. You have to join with them. Intindihan mo man sila or hindi. Kailangan umupo ka kasama ng iyong mga in-laws para i-entertain ang mga bisita.
Lalo na kung yan ay mga kamag-anak. Or kahit hindi kamag-anak, basta bisita. Number 4. Kapag dating sa paglilinis, hindi naman lahat, lalo na yung mga nasa sa middle class, nasa sayo kung gusto mong ikaw ang maglinis ng sarili mong kwarto o nasan, kwarto lang yung iyong privacy. Kasi yung mga sala, yung kusina, yan ay common properties. Kumbaga, kailangan lahat yan ay para sa inyo, kaya wala kang karapatang maghari-harian. Okay? Masusunod syempre ang iyong yanan. Kung ano ang gusto niya sa kusina at kung ano ang gusto niya sa kanyang bahay, siya ang masusunod. Masusunod ka lamang sa loob ng iyong kwarto. Yun lamang ang privacy mo. At ang masaklap ay kung pati sa kwarto ay pinakialaman ka na rin. Ayun. Hindi, may mga ganyan din pong sitwasyon. At yan po ay mga napagdaanan ko na. Kaya naman, alam ko kung paano i-share sa inyo. So, aside doon sa paglilinis, kung mahirap at wala kang maid, syempre, ikaw talaga ang maglilinis. Or kaya naman yung mga sister-in-law mo at yung mga mother-in-law mo kung medyo bata pa, kayo, magtutulungan kayo. Expected na nila yan na tutulong ka sa mga gawaing bahay. Pero kung maswerte mo, kung mayaman ang mapapangasawa mo, kasi nga may tagalinis. O kaya naman yung mga nasa middle class na hindi masyadong mayaman, hindi masyadong mahirap tulad. At number 5, joint family kayo. So, wala kang desisyon. Hindi po pwede na maghari ang iyong desisyon. Okay? O ang iyong mga plano sa loob ng bahay. Ito po ay mangyayari lamang sa loob ng iyong kwarto at between you at sa iyong asawa. Kasi po may totoo pong reyna. Yung number 1 reyna, ang ating mother-in-law, sumunod dyan ay ang ating sister-in-law, na kailangan sila ang masunod. Kasi nga, daughter-in-law ka lang. Unless, kung mapera ka, pag may pera ka syempre, hindi po pwede yung mga ganong ugali, di ba? Hindi po pwedeng sila ang maghari. Kahit pa joint family kayo, kasi kapag may pera ka, iba pa rin yung tingin nila sa'yo. Okay? Hindi ka nila basta-basta mauutusan. Hindi ka nila basta-basta maichichismis. Lalo na kung may nakukuha sila sa'yo. Nandoon pa rin yung paggalang nila at respeto kasi nga may pera ka. Lalo na kung malaki ang iyong naitutulong sa bahay. Pero, hindi pa rin yan masasabing you are very safe kapag may pera ka. Kasi, paano kung may pera din yung mga in-laws mo? At talagang iba ang ugali. So, wala kang magagawa. You still need to follow kung ano ang kanilang batas sa kanilang tahanan. Noon, kung mahirap ka, wala kang magagawa. Kundi gawin yung mga bagay na ginagawa ng isang daughter-in-law dito. Hindi lamang po yan sa ating mga Pinay. Yan po talaga ay kaugalian na nila na kanilang ine-expect sa kanilang daughter-in-law kahit pa yan ay kanilang kalahi. Kaya wag po natin isipin na tayo lamang pong mga Pinoy. Yan po kasi ay talagang kaugalian na nila. Pa po yan mahirap at mayaman. Kahit ka pa anak ng mayaman, kahit ka pa napakasal sa isang mayaman, kapag daughter-in-law ka, hindi mo nga gagawin yung mga paglilinis at pagluluto. Pero pagdating sa pagsiserve sa bisita, you have to do it. Kailangang gawin mo to. At kailangang kumilos ka kapag may bisita. Ayaw mong manirahan o mabuhay sa impyerno. Yan po ay part ng kanilang pakikisama o pagpapakita ng mabuting kaugalian. O yung sinasabi nating good manners. Iba po yung ibig sabihin ng manners nila dito sa manners natin sa atin. At sa manners ng pinag-aralan natin. Ibang-iba po yung natutunan ko sa school at natutunan ko sa pamilya ko sa Pilipinas na manners sa manners dito. Kasi minsan yung mga manners dito ay walang manners. Hindi po siya manners. Pero para sa kanila yun po ay manners. So, you have to be observer at kailangan marami kang baong pasensya at dedma. Ang problema po ay nakadepende na lamang sa ugali at katayuan sa buhay ng iyong mapapangasawa. It would be good, better, and best or bad and worse. Yan lang pong ang pwedeng mangyari sa atin kapag po nandito na tayo sa Pakistan at nakapag-asawa ng isang Pakistani. Nung una akala ko ay parang ang feeling ko ay katulong. Pero hindi po. Yan po talaga ay kaugalian nila. Na ini-expect nila na gagawin ng kanilang daughter-in-law, mayaman man yan o mahirap.
So dahil ngayon ay alam mo na, i-ready mo na lang yung iyong sarili at good for you kung hindi mo yan mai-experience. At sana nga maraming Filipina ang hindi nila ma-experience yung ganong klase ng sitwasyon o ganitong klase ng sitwasyon na talaga naman po minsan ay nagtetest ng ating patient at bubunga ng ating depression. Lalo na kapag nandito na tayo sa Pakistan. At sana itong mga videos ko ay makatulong sa ating mga kababayan at sa iba pa na foreigners, kung sino man sila, anumang lahi sila, ay maintindihan nila ganito yung magiging buhay nila. Ito yung sinasabi na expectations versus reality. Ayan lamang, and thank you so much for watching. And please, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day, and see you on my next video.